Sige. Nung si Jesus ay nagpapako sa cross, isa lang yung palatandaan na patotoo na may Mesiyas na magiging tayo ay makakilala ni Jesus. Kasi nung unang kapanahunan ay ang Diyos mismo ay hindi magpakita. Kung magpakita man siya sa mga sangkatauhan ay mamatay. Bakit? Napakasilaw. Kaya nga, panahon sa Espiritu yon sa kapanahon nilang Moises, isampula silang Moises. Ginawa si Moises na hinirang. Ngayon, nagpapakita ang Diyos, ang Espiritu sa kanya sa pamagitan ng kalahati halos mismo ang makita. Hindi makita ng sangkatawan. Isa lang taong hinirang. Kaya nung si Moises na nagpalaganap na sa mga sangkatawan na gagawa sila ng paraan para maligtas sila, nung naggawa na sila ng arka sa kabundukan, ang mga tao sumusunod pa. Katagalan na walang silbi kasi sabi niya, imposible kaya magkalunop, magka-tubig na napakabundok. Pero si Moises, hindi siya natinag, tuloy-tuloy siya. Nung nagkataon na sinirado na ang panahon na dumating na ang kapanahonan na magiging panudya na ang mga tao sa kasalanan, doon na nagkakaroon ng sakuna sa tubig. Kaya, tulad ni Simon Pedro, nangaral si Simon Pedro, taos puso siya na sumusunod ni Jesus. Pero, hindi pa rin siya pininiwalaan ng ibang mga tao kasi ang turing sa kanila hindi pa totoo. Hanggat na pagpasok sa... Yun yung nakakalungkot na senaryo. Pero cut off muna tayo ha kasi maghatid muna ako ng estudyante ko. Oh, sige. Antayin mo ako. Oh, labas po ko dito Antay ka sa lang. bro, kay maghanap ko ng isla doon. Ha? Sinabihan ko ni Pater na may sandaan sa pinagala. Bibili ka. Oh, tapos sige. pwede na makabalik dito. Pero balik ka kasi mag-ano tayo. Oh. Makaki tayo ha. Oh, Sige, sige. Yan ang guide. Ritsok putol. Dadal-dal mga guys oh. Alay, pagkatag sa salamin. Ayun, kay marehistro yan doon Ha? bro. Saan? Sakyan yan sa mga restrado dito. Anong sakyan eh? Buti yung ano nila. Magkating-kating rin sila salamin. Ikating sila sa lamin. Wala na, matapos na ang sanlibutan natin. Ah, Matapos na kay ang sakuna, mga matay na ang mga tao. tapos, Ang matira na lang yung mga di patay tayo. pag nakulangan tayo, nabitin tayo sa pananampalataya at saka puno pa tayo sa kasamaan, dalawang isip pa yun, matamaan tayo ng sakuna. Kasi tingnan mo ang South Africa nga ako yun, yung Los Angeles, California, bigla lang nagkasunog, tapos grabe yung mga building na nawasak. Kaya sabi nga nila bro, ang kayamanan, ang mga magandang bahay at sa mga sasakyan ay pansamantala. Ang kayamanan ay pansamantala. Ang tunay lang at tanging buhay na walang hanggan ang salita ng Diyos na ating kaluluwa ay nalinis, magiging buhay na walang hanggan. Pero mahirap kasi ang tao ay puno sa kasalanan. Anong gawin para magiging malinis yung Malinis. sarili Una-una, natin? hindi ka magsinungaling, Tapos, hindi ka pumasok sa mga kasamaan tulad ng mga mortal kasamaan, yung mga pagpatay, mga ngapid. tapos, Yun. Hindi ka manglinlang ng tao, itama mo kahit anong mga proseso, mga bagay man, hindi mo siya ilinlang na magiging alanganin ng tao para hindi magiging masama. Kasi ako nga, may pagkasinungaling pa nga ako eh. Hindi pa ako totaling ayan ang, perfect. dyan ako believe sa mga ganyan yung umaamin. May pagkasinungaling pa ako. Bakit ka mo? Isang halimbawa ng sinungaling na pwede mo mabitawan pa. May tao na hinahanap. Tapos, nag-isip siya o hinahanap kay halimbawa. Patayin ba niya o ano pa. Magiging ikaw na star witness. Tapos mapahamak ang tao, iiwas mo talaga. Kaya magsinungaling kang wala dito ang taong hinahanap mo. Tapos isa pa kalimbawa yung ano no, kahit sa'yo, sabihin mo hindi sa'yo no.
Halimbawa, may items na hinawakan mo, tapos ayaw mong mabinta ng mura, doon mo sa mahal-mahal canvas. Di ba? Akala ko ayaw mong mabinta ng mura, wag sinungaling ka na hindi sa'yo. Gusto ka na maghanap ng tamang presyo para makabigay ka sa mga tao kasi hindi ka madamot eh. Mapanghawakan mo lang ang tamang proseso, maganda yun. Kaysa hindi tama, hindi tayo makairal sa ating dapat gagawin. Lalo na ako ngayon, wala akong bahay ngayon. Dami mong bahay? Dami mong tinutulogan. Kahit sa ako natulog. Dami mong bahay. Kasi paglalaban ko na lang ang bahay dyan sa kanila na lang yan. Dyan, isa lang yun. Ngayon, dami mong bahay ha. Pag pupunta ka Pampanga, may bahay ka. Punta ka ng Nueva Ecija, meron. Dito sa San Jose, meron din. Kaya yun na lang. Yung tama na din yung ganyan. Kung may pira ka, pero pag wala kang pira, magpag-isip ka na nagkaganito. Ako kasi inamin ko naman sarili ko eh. Palagay natin dyan sa bahay. Unang away-away namin, grabe. Tungkol sa bahay. Si kuya, magiging maalanganin to. Sabi ko, bakit maghanap paraan? Kaya gahanapan ako palagi paraan. Nung nagkabaranggayan na, away ng loob ng bahay hanggang sa labas. Tapos sinangkot ng anak nila. Nung nagalit ako doon sa barangay, na bakit tagaganon? Pinasalita ko mismo. Kaya di man ako pasalitain. Sabi ko, ma'am, bigyan niyo pagkataon mo salita. Bakit sila lang kamo? Ako hindi ko sumuway sa inyo, ma'am. Kaya daming nakulong, kaya iniipit ng taong mga humahawak sa batas. O sige, pasalitain kita. Itong tanong ko, para malaman ninyo, ang katang-isip lang nila, ginawa lang patotoo. Kaya nga ako, bakit ako nagiging ganito na umalsa ang sarili ko? Kasi hindi ko talaga ginawa yan, ang pangbastos. Kung lumapit man sila sa akin, dahil ako may trabaho, pwede ako makapagbigay ng pira, kaya malapit. Pero nung bastos, hindi ko nang bastos yan. O kung nang bastos pa ako, sumigaw yan ngayon. O, kaya doon nangyari na kunin ko sana si CFA dati. Kasi alam ko ng mga sarili ko na hindi ko talaga nang lampastangan ng anak nila eh. Kaya mabigat sa isip ko dati. Kaya sabi ko sa DSWD dati, alam mo ma'am, sa daming nangakulong kasi iba ang DSWD dati, pagpasok ng DSWD sa kapanahunan. Ipitin lang agad, hawakan ng bata pang i-briefing. Pero ako, bawal ako ganyan. Paglalaban ko talaga. Kaya tumayo ako nun eh. Sabi na, kuya, huwag ka tumayo. Saan ka? Sabi ko, di ako lumayas. Kaya ang mga tanod, nagsidamihan doon. Musunwan. Nagsidamihan sila. Akala sila tumakas ako. Tumakas? Takasan kong ganyan. Alitan ng loob ng bahay hanggang sa labas, hanggang dito sa pulis, hanggang sa inyo ma'am. Pariha lang, walang pagbabago. Isa lang salita ko palagi, hindi ako nang loko. Kaya minsan, nagsama ang loob ko, kaya minsan, sinabi ko na sa kanila, ibigay ko ng bahay dyan, huwag niyo akong guluhin. Dati lasinggiro pa ako, pero pasalamat lang ako ngayon, hindi na ako lasinggiro ngayon, kailanman, dumamay yung pira ako, hindi na ako maging lasinggiro. Inom na lang. Ay, di na. Wala nang inom-inom. Okay. Kaya silang team, yung mga... Pero marami na ako narinig na ganyan. Mga pinuno sa guardian Na dyan. sinasabing ayaw na uminom, pero pag may pera na... Di ako bro, sa totoo lang, si Kristo dati ay umiinom. Ayaw mo na uminom, nung nakaraan niya, bro. Ano? Nagyaya si Toto, pero sinubukan ko lang din. Kung magyaya siya, sige. May inom siya, pero ako, uminom lang ko ng kunti iwanan ko. Inom nga. Inom pa rin. Ilan na ang magyaya sa akin. Ganun ang ginagawa ko. Alam mo, nakasulat sa banal na kasulatan. Gumastos man sila. Huwag kang mangako ng walang katotohanan. Di, ganun bro. Kasi pagpilitin ka, pag nangako ka ng walang katotohanan, may kasalanan na sa Diyos yun. Kasalanan yan. Kaya pag sinabi mong huwag ka nang uminom, huwag ka nang uminom. Sabi ni Toto, bro, punta ka dito kayo, mag-inom tayo. Sabi ko, magpunta talaga ako dyan kahit walang inom. Pero pag painumin mo ako, pwede ba ako uminom? Hindi ako nangangako. Ang sinasabi ko, sisikapin ko. Yan, tama yan. Diba? Hindi ko sinabi na ayaw ko nang uminom. Sinabi ko, Ama, sisikapin ko sa abot ng aking makakaya.
na mapigilan ko ng uminom o maglasing. Sabi ni Bro Toto, bro, Yeah. pag makapunta ka to painumin. Pagdating ko, sabi niya, punta ka lang doon, kaya magtagay tayo. Sabi ko, hindi po yun ang kuhan ko bro, pero pag painumin mo ko, di ba, siguro, sa Ayun na, kwento-kwentuhan mahaba natin. na tong ano natin, cut off na tayo.